Nagkaroon ng coordination of pinakahapon sa network management. So, una sa network management is safety in the use of schools, in the use of network in schools. Mali-discuss natin kung ano dapat kung hindi, ang dapat gawin. One by one. Make clear that no one should log on as another user. So, kung sino gusto masaja rin. Make clear that no one should log on as another user. Logging on as another user compromises network security by allowing unauthorized access to personal files and data. It destroys accountability since all actions are traced to the wrong user account. This rule protects privacy and teaches the student to respect digital identities. So, bakit kailangan gawin yun? Reason kung bakit dapat, kung ano yung nakalagay niya ako, is yun dapat ang gamitin ko. Or, gamitin ba ako? Para kunwari, may something na nangyari dun sa computer or sa network. Alam kung kanino ipapashoulder yung responsibility. Okay? So, yun lang yan. Next. Make clear that no one should log on as another user. Wala. Ayun. Number 3. 1.3 pala. Maintain equipment to ensure health and safety. So, bakit kailangan? Of course. Diba? Yung mga equipments natin sa schools, no? Sa loob ng computer labs ng gano'n, dapat i-keep na healthy and safe. Yun. Why? Siyempre, para mas magamit ng matagal para may magamit. Okay? So, yun yan. Next. 1.4. So, design law provides students with access to content and resources to guided e-learning. So, ano ba itong e-learning na to? Ano itong mga guided e-learning na to? Isa dyan is, ano tawag to? Familiar ba kayo dito? Google Classroom. Google Classroom ito. Google Teams. Sa Microsoft to. Yung isa sa Google, yung isa sa Microsoft. So, yan. Provide students with access to content and resources through guided e-learning. So, ito, para mas safe din, no? At hindi sila kung saan-saan kukuha ng resources. Pwede tayo mag-provide through e-learning. So, sa Google Classroom, nagtry nyo na Google Classroom. Di ba minsan doon nila upload yung mga study guides? Yung sa pandemic, nag-ganun ba ako? So, yun. So, itong isa, hindi ako masyadong familiar, pero ginagamit din yan. Ano ang tawag dun? Microsoft Teams. Okay, so 1.5. Set up a clear disaster recovery system in place for critical data that include your remote backup of critical data. So, kailangan din natin gumawa ng backups. So, para mo sakaling may mga file man na corrupt sa loob ng sa PC na gamit natin sa school is may ano tayo, may backup tayo, no? Para, halimbawa, kung nawala yung class record mo, nawala sa Excel, tapos hindi mo mahanap, hinahanap ko, hindi nahanap. So, possible na case na is corrupt. Pero kung meron tayong backups, so goods lang. So, ano yung mga example nito? Cloud. Yan. Google Cloud, Microsoft Azure, and Ano yung isa yung una? Google Cloud. So, parang backup siya ng Google. Parang ano, hindi sa Drive, may Drive. So, sa Drive kasi, Google Cloud. Sa Google Drive, mag-upload ka ng mga files doon or storage purposes kasi na pwede mo i-share nila. Dito sa cloud, so Google Cloud, storage ng pagsarili. Ay, so yan. Ano yung mga dapat ilagay natin or lagay natin na backup? Ayan, all critical data, including student records, timetables, exam results, finance data. So, yan yung mga dapat na automatically nilalagyan din ng backup. Ito yung mga pwede natin paglagyan ng mga backups. Microsoft Azure, sa gitna, Google Cloud, or school managed na Google OneDrive. Okay? Next, 1.6. Pasa.
decentralized networks appropriate standards suitable for education. Teachers only approve devices can connect to circuits of hardware, hacking, or inappropriate content entering the school network. So, yun. Secure wireless network operates on their So, ito kasi, pag na-access or ngayon, nowadays, basta nakakonek kayo sa safe Wi-Fi, possible na ma-access yung ibang computers. Ganun nangyayari sa, nabalitaan niyo ba ng kailan yung sa yung sa website ng mga senators. Manahan. So, isa yun. So, possible na nagkulang sila dun sa connection. Or possible na dun din, pero yun, pwede mangyari na through wireless connection, ma-access ng ibang tao or unauthorized persons yung mga files na hindi dapat i-access or dapat within the school lang. Okay? What points na that? Jenny. Install all computer equipment professionally and meet health and safety standards. Okay, so dapat check mo tatlo ko. Ergonomics, ventilation, secure monitor, and CPU. So ano yung ergonomics? So, ergonomics is pag-aayos or pag study siya or parang see? Basta yun yung study nyo dapat na pagkakaayos ng mga pamilya. Halimbawa, yung isang computer unit sa computer lang. Dapat, ergonomics, tama yung pagkakalagay. Kung saan ba dapat nakapasok yung mga wire, saan dapat yung parang hindi masali-sali, ganon. So next, ventilation. Dapat, well-ventilated din yung rooms natin. The next, secured monitor and CPU. So bakit kaya yung dalawa lang nabanggit na secure? Bakit monitor and CPU lang? Sila yung Sila yung kailan mas nagpa-function. sila yung pinaka-fragile dyan sa dalawang yan. Kasi, syempre, pag yung monitor napagsak, wala, hindi gagaling CPU mo, pero hindi mo ito gamit. Yes. Ganun din, pag monitor lang, wala ka CPU, wala mangyari. So, dapat check yung tatlong yan. Ergonomics, ventilation, and secure monitor. So, 1.8. Basa. Yes, data. Review the school IT system regulation with regard to health and safety and security. Okay, so dapat palagi din natin sinecheck yung safety, security, and health ng ating ICT system. So, check natin yung mga computers natin, okay pa ba, gumagana pa ba yung letter, yung space bar, gumagana pa ba yung power button ng CPU. So, i-check natin lagi yun para magamit natin efficiently yung mga gamit. Within the Wi-Fi, kung mabagal na, baka kailangan ng magtibag or magalis ng kung ano. Next, number 2, password policy. Yes, Vivian. Diba? Point 1. All the authorized users will have a unique passwords and share them without permission. Equipment with personal data should be locked with unaffected, and computers must automatically time out after inactivity. Okay. Yun nga. Ayun eh, title ng number natin, password policy. So, only authorized personnel yung dapat may individual passwords. And dapat, sila lang yung may access to unless may permission. Halimbawa, yung teacher may sihiramin niya yung isang account sa sige, sa Canva. Di paano pag pinalitan niya na yung password? Wala na. Unless, siguro, yun nga, may access siya and then alam mo. So, okay lang. Ito yun, equipment with personal data shall be locked when unattended. And computers must automatically time out. So, ito yung dapat i-secure din natin. Why? Prone yan sa hacking or hindi nga, possible na makailaman yung mga information or yung mga data na nasa yung PC kapag na-leave natin na unattended tapos na. Okay? Yan lang po kasi hindi kasi wala na. Alam na. Firstly, basa, video din. Personal mobile phones and mobile devices.
Try mo rin po. All mobile phones should be kept away in box, away from strangers, and access is only allowed at break time or at the end of class or during the class. Okay, so personal mobile phones and mobile devices. So why kailangan natin sa mga students na kapag break times or kapag only allowed lang ginagamit yung kanilang mga personal devices? Bakit? Prone yun, pag ganun kasi nalito yung mga students na prone na hindi na sila makinig. Pwede rin na may mga ano kasi, may mga teachers na ayaw nila sa PowerPoint, identity picture. Pag naliban na rin yung mga students namin na gumagamit ng pwedeng manakaw yung ayaw na i-share. Okay. So, yun. Number 4, camera. So, ayan, namagit ko na. Taking pictures only from parents or caregivers and not from any other family member or friend while the child attends school. So, ito, may batas para dito. Lalo sa mga actually, kapag pinicturean pag sa camera, okay, may pinicturean kang bata. Kunwari, picture ka lang ng ganyan sa classroom. Tapos, hindi authorized ng parents. May possible naman sa kanila. Sa ibang mga posts, or kung mapapansin nyo sa news, is, ano ginagawa? Binablur, di ba? Or binablock and white yung mga mukha ng bata. Kasi, that's for their protection, child protection, or privacy protection. Ganun. So, ayun. So, pwede ba, ang tanong, pwede ba mag-picture sa loob ng classroom? Yes. If consent or sa galing sa parents or sa kanilang mga caregivers. Okay, next. Any picture taken of children shall be on camera solely for the purpose. So, dapat may purpose. Hindi lang gusto mong mag-picture ay pang-story. Yeah, pwede journalism. That's another purpose. So, maraming pwedeng purposes. Pero, dapat yun may purpose pag mag-picture ng students or ng mga children. Next, gusto tayo dun sa tatlong yun. Apat, wala. So, ito na. Setting up an educational technology. So, ito ang discuss natin kung paano mag-set up na. Paano mag-set up properly ang isang technology room. So, schools that plan to dedicate a room where students can access technologies for learning should be following these basic safety rules. So, meron tayong basic safety rules dito na. Dito. Yung mga ito, pwede nyo pakibasa ng diba? Number 1. Okay, so basic safety rules yan. Dapat mag-set up kayo or tayo. If delegated talaga na mag-provide ng mga technology. Siyempre, sa isang classroom, hindi pa nagkakas ang field ng isang estudyante. May mga mas maliit, may mga mas malalaki. So dapat always tiltable and height adjustable yung tables natin. Okay? So number 2, para sa lahat. So familiar kayo dito, anti-glare. So ito yung parang privacy glasses. Why? Kasi minsan pag nagpapawork tayo sa loob ng technology room or computer room, diba? May mga dapat na ginagawa sa estudyante na hindi dapat ang video nasa phone. Right? So yun, provide an anti-glare screen filters. Number 3. Provide adjustable chairs. Kung adjusting table, dapat yung chairs. Okay. Number 4. Provide for support. So, support. Para hindi kung saan-saan napupunta yung ang purpose nito ng footrest is para hindi kung saan-saan napupunta yung yun din. Pwede kasi pag walang footrest, possible na mag-ground or makuryente yung mga estudyante natin pag walang ganito. Okay? And even sa ground mismo. Diba? Next. Ensure suitable lighting. Dapat well ventilated. Next. Number 6. Avoid cramped workstation. So dapat organize, hindi siya skip yung dapat yung may dadaanan na maayos. Para kung may masagi ay kung may makulit man na student,
wala siyang masasakit or walang pumapasok kasi medyo malala yung spaces. Next. Plan computer work with frequent breaks. Yun na ang mga basic safety rules. Yun yung mga basic. So, ito naman. Mga safety rules that can reduce risk. So ito, mga basic safety rules so, para i-meet yung mga basic standards na dapat meron yung isang technology rule. So ito naman, to reduce risk. So number 1. No trailing wires that should already So yun nga. Even dapat sa wires, organized. Hindi dapat kalat-kalat yung wire, hindi dapat expose yung mga wire or pwedeng matisod yung mga tao na dapat doon. Number 2. do not overload electrical sockets. So, syempre, computer, maraming computer. So, dapat mag-provide ng or gagawa ng mga maraming electrical sockets. Kasi pag yan, ang halimbawa nito, tapos ayun, bawal ang post, ganyan, extension, sa extension na naman, just provide power sa ibang computers. Hindi maganda yun. Dapat, may mga ganito. Okay? Next. Safety test electrical components at Yan, so, safety test electrical equipment. So, ayun nga. Diba? Minsan kasi, di natin alam, may open wires na pala. And expose siya sa ground. Diba? Kaya, possible na mamaya may nang-sign lang dyan na hindi natin alam. Ito yung possible naman. Kaya yung pwedeng reduce or makapag-prevent. Okay? Next. provide adequate space around us for community. Ano nga? Dapat maayos yung spaces. Spacing siya, hindi dapat na yung tao yung nag-a-adjust para pumunta sa isang computer unit. So, okay. Next. Store bugs and obstacles out of focus. So, dapat sa isang technology or computer room, dapat merong specific site na maglalagay ng mga bugs. Maglagyan ng mga bugs, ng mga storage na or mga dapat ibaba. Wag sa may daanan. Number 6. Keep food and drinks away from machines. So it is to reduce the risk of masira yung mga computer units natin. Yes, langgam. Kapag naumpisa na yan, nalanggam yung mga computer units natin, lalo na pag CPU na nakamatay. Pag CPU yung nasira, palitan na yan. Okay. Next, number 7. Ensure suitable heating and ventilation. Yun na nga. Number 8. Make fire extinguishers readily available. Yan. So, kung hindi mamit kasi minsan yung proper na yung mga nanakot sa taas, possible na magkaroon ng sunog, especially kung kuryente yan. Kuryente na pag-operate sa mga ganito. So, dapat, yun nga, may mga fire extinguisher na accessible. Number 9. Keep fire exits clearly marked and unobstructed. Ayan. So, ayun din. Diba? Halimbawa, may unit na biglang apoy yan. Kumalat kagad yung apoy. Dapat, ang fire exit is easy access siya. At dapat walang obstruction para makalabas sa fire exit. Okay? So, there are more issues, policies, and rules. What have been presented in the lesson may be the minimum that you should learn. As we explore some more and engage in the different aspects of technology for teaching and learning, you will find more details. So, yun nga, marami pang ibang issues na pwedeng ma-encounter sa isang technology room. Sa pag-facilitate ng technology sa isang school. Marami pang nag-encounter. So, yun yung mga basics. And yun yung mga pwedeng mag-like sa ating sarili. So, again, marami pang iba na matutunan tayo. So, thank you.